So yun na nga mga kabisdak, no? Buong mundo na babahala ngayon sa nangyari sa pagitan ng Iran, Israel at US, no? So pwede bang mangyari ang World War 3? So yan ang ating pag-uusapan ngayon. At so yun na nga mga kabisdak, nababahala ang buong mundo sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa pagitan ng Iran at uh, Israel, no? So yun mga kabisdak, yun ang tinatawag nila na World War 3 is coming. So sana wag naman sana mangyari, no? Alam na natin sa Asia is may conflict, tama, pero yun, bago natin pag-usapan yan, kung hindi ka pa subscriber kay Bisaya, huwag naman sana kalimutan is-subscribe ang ating munting channel. Malaking tulong na yun kay Bisaya. At pindutin mo na rin ang notification bell dyan sa baba para lagi kang updated. So sa lahat ng nakapanood ng video na to, kung saan to nakarating ating video, huwag naman sana kalimutan, mag-comment ka dyan sa baba para i-shoutout kita sa susunod nating gagawing video, no, mga kabisdak. Okay, so balik na tayo dun sa ating pag-usapan. So ito na ngayong kinakatakutan ng lahat ay yung tinatawag na pangatlong giyera sa buong mundo. So wag naman sana mangyari. So alam naman natin may pagitan ang ating dito sa Pilipinas at China, tama. So dati gusto tayong sakupin ng Japan, tama, sa World War II, tama. So ngayon naman is dahil dun sa usapin, yung agawan ng teritoryo sa mismong West Philippine Sea, at may conflict din sa ibang Asia tulad ng Malaysia at India, tama. At ito naman maglaba-laban North Korea at South Korea. So anong mga kakampi doon, tama. So dati Japan ang gustong sumakop sa atin. Ngayon naman ang matindi is yun nga, sa China at Pilipinas. Ano kayang mangyayari sa Pilipinas kapag nagkataon or nangyari na katulad sa Iran at Israel, no? Ano kayang mangyayari dahil sa kagamitan kulang na kulang naman tayo. At syempre, ayun sinasabi is meron naman tayong kaalyado na Estados Unidos na sa US. Kaso busy naman sila ngayon sa nangyayaring kaguluhan sa ibang bansa, tama. So sana wag sana mangyari, no, yung tinatawag na World War 3. Grabe kawawa yung nangyari na ngayon, no, sa Iran. Ang Iran talagang ayaw nang magpatalo, gusto talaga nilang bumawi. So mismong US Embassy sa mismong sa may Kuwait, mga kabisdak, ay talagang binumba na naman, no, talagang pinasabog lahat ng mga base ng US, talagang ginampihan ng Iran. Ayun nga, 'di ba, pagkamatay nung supreme leader nila na si Khamenei, ay itinaas nila ang bandirang pula. Ang ibig sabihin nun o simbolo ay talagang gusto nilang gumanti at dadanak pa ang dugo. So, grabe ito. Ito talaga ang pinanakakatakot kasi ang kawawa dito, ang madadamay mismo ang mga civilian, mga kabisdak. So grabe, yun nga, tinatawag na parating na ang yung pangatlong World War 3. Ay nakakatakot talaga kasi nag-umpisa na sa ibang bansa. So damay-damay na. So ang tanging lang natin dito sa Pilipinas ay mag-pray ka. Wala naman tayong kalaban-laban kung mangyayari yun, tama. Ano bang gamit meron tayo laban sa China, laban sa ibang tama. So ayun, mismo alam naman natin ang US talagang full support ngayon sa Israel. Ay ito nang matindi. Wag sanang mangyari kasi alam mo sa ibang lugar sa Middle East ay may nadadamay na, kawawa yung mga namatay. May namatay na Pilipino, mga kabisdak, kawawa yun. So talagang gusto lang daw niya sagipin ng mismong niya amo, at yun na nadamay, no.
sa pambubumba ng Israel at US. So yun mga kabisdak, ay ano bang gagawin natin kapag nangyari ng World War III? Magtago na tayo sa silong ng bahay, magkubkub na tayo dyan, maghukay tayo para pagkataguan, pero hindi. Kidding aside, no? So kailangan lang natin mag-pray mga kabisdak na wag sana dumating itong tinatawag na World War III kasi tayo ang kawawa. So ngayon, medyo malayo naman tayo sa Iran or sa ibang bansa. At ano lang natin sana ang gobyerno kumilos na para yung mga lahat ng mga kababayan natin na nasa Middle East na sana hindi madamay at pauwi na dito sa lugar at dito sa Pilipinas na. Mismo dapat ang gobyerno natin ang tumulong kasi marami na tayong napanood na talagang andun mismo talagang binubumba na malapit sa lugar nila. Paano kung yun ang tsimpuhan yung mismong kinaroroonan, hindi kawawa yung mga natin, mga kababayan natin doon. So sana talagang kumilos na yung gobyerno natin. At yun, balita sa Dubai ay alam naman natin talagang ibang doon is binumba na ng Iran. Ang balita is sasalin na rin daw ang mismong ng Dubai, pero ayon dun sa nasagap nating balita, mismong hari or tinatawag na hari, presidente sa Dubai ay hindi po talaga nakikisali sa kaguluhan since noon pa. Yun ang doon pinaka kasi ang pinakamagulo lang naman is Iran. Tama. So yun, bakit lang naman galit na galit dito si Donald Trump sa Iran, mga kabisdak? Dahil may usapan mismo talaga sila na dapat wag palawakin yung tinatawag na paggawa ng nuclear weapon. So ang sabi naman, ang sagot ng Iran is hindi naman daw talaga. Pero ito si nagsalita si Donald Trump, hindi siya naniniwala. Kaya talagang sumiklab or talagang binumba na talaga niya or pinasabog niya lahat ng nuclear area ng Iran. So ngayon ang nakakatakot kasi mga ibang lugar kung saan may mga base ng US talagang binubumba din, gumaganti rin ang Iran. Alam naman natin ang mga Muslim, tama? Ang mga Muslim kasi hindi yan titigil hanggat hindi makaganti. At tinaas yung actually sinabi ko, tinaas nila mismo yung bandera, kulay pulang bandera or flag nila ay ang simbolon ay ang paghihiganti at mayroong dugong dadanak sa lupa. So ganun manindigan ang mga Muslim, mga kabisdak. So sana walang madamay ng mga kababayan natin at pagpray natin na yung usapin dito sa Asia, sa ibang lugar, lalo sa North Korea, sa sa France, Canada, na sana wag na makisali, no? Lalo sa China, Russia, North Korea, alam naman natin yan ay parang na rin sila parang nakikisali or gusto nilang siyempre alam naman nila na yun ang Iran, tama, parang yung katulad ng parang kinakadismay nila ang pagkamatay ng Supreme Leader. So, baka may pagitan sila doon or may connection, tama. So sana wag na makisali mga yung ibang bansa kasi pag sumali ang mga yan ay talagang buong mundo na ang magigera. So yun ang tinatawag na World War III. Ang matindi na lahat ng bansa na magkagagulo. So kasi nasa kasulatan yan na nasa Bible na darating bago ang pagbabalik ng Panginoon is talagang mangyayari, magyera, pagputok ng bulkan, lindol, nangyayari na. Pagputok ng bulkan, paglindol, tama? At ngayon nangyayari na rin yung gera. At sana doon lang sa lugar na yun, na hindi na dumating dito pa sa atin o sa ibang bansa. Kasi malaking kaguluhan na kapag mangyayari na yun, mga kabisdak. So yun, pray lang tayo. Alam naman natin, pagdating sa pananampalataya, ang Pilipinas ang nangunguna, no?
So yun lang no mga kabisdak. Maraming salamat sa walang sawa niyong suporta kay Bisaya. Kung nagustuhan itong ginagawa kong video, kung nakarating ka dito sa episode na to, no, i-like mo na yung video dyan, no, sa baba. So share nyo na rin. Okay, maraming salamat mga kabisdak. God bless. Sana pagpalain po tayong lahat at healthy po tayo palagi. So yun lang, at naway yun nga, wag naman sana mangyari na magkagulo or magkagira sa buong mundo, no? Sana doon lang sila magkagulo kasi matatapang sila eh. At yun lang, nakakaawa lang doon is maraming mga nadadamay na civilian. So yun lang, pag-pray lang natin yung mga bansang nagkakagulo ngayon. Sana at magiging peaceful sana at madaan sa magandang usapan dahil wala na rin, namatay na rin yung ano. Sana sumunod na rin sana yung Iran kung ano yung gustong mangyari sa Israel at US. Kasi nga pagkamatay ni Supreme Leader ay hinihikayat ni Donald Trump na sila na lang mamahala sa bansa nila. Kasi alam naman natin kung paano mamahala yung mismong leader nila, no? So yun lang, maraming salamat mga kabisdak. God bless.